Hello? Hello po. Hi! Hi. Good Morning. Good morning. Good morning na po ba? Yes po. Yan. Asan po ba kayo ngayon? Dito po sa bahay sa Nueva Ecija. Nueva Ecija. Alam mo nung bata ako, hindi ko ma-spell yung Nueva Ecija na yan. Ano pangalan po ninyo? What do I call you, ma'am? Call me Des. How do you spell that? D-H-E-S. Bakit may H pa? Okay na yun. Ilang taon na po kayo? 50. 50. Sarado. Ako po ay 26. Okay. Matanda pa yung anak sa'yo. Ang anak ko 29. Opo, 26 lang po ako. Hi, good evening po. Ang tagal kong ano. Buti naman napansin niyo po. Thank you. Thank you. Ano pong ginagawa sa buhay ni Des at the age of 50? Nag-alaga ng anak. Okay. And then, ngayon, ganun pa rin. Meron akong 14 years old na younger. Ilan po anak nyo? 3 anak ko. 14 po yung bunso, 29 yung panganay, yung gitna po ilang taon? 20. 20. 14, 20, 29. Ang halalayo ng agwat, Oo nga. Di ba? Oo. Layo, Okay. Asan po si husband? Nako, nasa abroad po. Bakit may kasamang nako? Ha? Ay, nako, yun ang problema ko ngayon. Kailan pa po siya nasa abroad? Ilang taon na? Matagal na kami nag-abroad. Talaga? Ikaw din Dati po? rin ako. Yeah, Saan ka po galing? Dubai. Dubai. Ilan taong ka po doon? 13. Ang tagal din, ano? Doon ko na pinanganak yung 2 bata. Ano pa nag-work mo doon, ma'am? Sa sales ako, and then alam mo na, pag nabuntis, titigil mo na ako. Kasi hands-on naman kami mag-asawa sa mga bata that time. Ilang taong ka umuwi ng Philippines to settle here? 36, I think. So that's around 14 years ago, no? I don't know. Maybe 38 ako that time. Kasi 2 years old yung bunso ko. So around 12 years ago. Yeah. Dito ka na nagpirme. Si Mr. na po, nasaan na po siya? Umuwi naman din siya. Siguro mga 1 year siya. And then, nung bumalik siya, pumunta siya sa Qatar na. Nasa Dubai po ba siya? Ngayon? O Qatar? Nasa Doha. Doha. Okay. Sige po. Ayun. Sa ngayon, pwede na ba ako magkwento? Yeah. Apo. Pinapakalma lang po kita kasi parang kinakabahan ka kanina eh. Oo. First time ko. Yeah. Alam ko, ma'am, na I'll tell you this, parang, just to get it off the way. At your age, you never thought you'd call to ask for advice because at that age, dapat learned na tayo, di ba? Oo. Yeah. Medyo. So, bago parang hindi ka kabahan, ma'am, ako po, I've been giving advice for 2 decades on radio. Pag may problem po ako, I still seek advice. Ako din. Okay. Ako din. Sa akin din sila nanghihingi ng advice. So, hindi po nanghihingi ako ng advice. Hindi po nakakayang humingi ng payo. Even if we are learned, even if we are older, no. Sige po, what can I do for you, ma'am? I don't know, naguguluhan ako sa amin. Why? Akala ko na kasi buo kami. Until I found out last year, si Mr. kinuha kami doon para magbakasyon. And then I found out lahat. What did you find out?
Yung mga hindi mo dapat makita mo. And then, Well, tell me. the last, Tell me. What are those? yung, alam mo yun, condoms, yung mga ganung bagay na wala naman ako doon. Marami. So, Maraming you found evidence or evidences or proof of evidences that he is sleeping around, parang ganon. Yes. Eh, di nasira yung bakasyon. Sorry? Eh, di nasira po yung bakasyon. Nung una hindi. Pero nung end na nung pauwi na kami dito, yun nga, na Doon mo nalaman nung pauwi na kayo. doon ko talaga, before kami umuwi, siguro maybe 3 days before kami umuwi, nagpaalam siya sa akin. Okay kami, okay naman. Pero, ilang years ko nang napapansin sa kanya na pag umuwi siya, irritable siya. Pero hindi ko pinapansin yun kasi nga, maybe siguro yung age namin is tumatanda na kami. Hindi na ganun. Hindi na kagaya ng mga bata pa na sweet or what. Wala namang masama. Okay, iniintindi ko siya. Kasi So parang po, inintindi mo na lang sa ganong paliwanag na baka nga sa edad na to, ganon. Oo. In the same manner, naisip mo na, matanda na kami, hindi na rin magloloko yan. Ganon na rin siguro yan, no? Oo na, kasi hindi ko naman din alam na magagawa niya yun. Although, may history yan, may pattern sila. Pero, yung karakter niya kasi is napaka-pamilyadong tao. Okay. Hindi ko akalain na ganun aabot. And siguro nga dahil malayo ako, kasi nag-decide kami na siya ang nag-decide na mag-stay ako dito, samahan ko yung mga anak niya. At ang sabi niya, kahit magkalayo tayo, mas mabuti nandiyan ka sa mga anak mo and kaya ko sarili ko. So, naniwala ako sa ganun. Okay naman. Ang masakit lang. Kasi, sa edad na namin na to, ayan, ngayon pa ako nagpaproblema. Okay, ma'am. Balikan natin. When you found out that he was sleeping around dun sa abroad, nagbakasyon kayo, of course, you confronted him. Nung una, yun talagang sa akin, na umalis siya, nagpaalam siya, sabi niya. Pupunta siya sa opisina, pinapatawag siya, at may ipipik siya. That time, naka-leave siya, so bakasyon din siya dahil Christmas vacation din yan. Para sa amin. And then, nung nakita ko, siya lang kasi mag-isa yun. Nung nakita ko, maglalaba ako, nakuha ko sa packet niya, ang resibo ng IKEA na kumain sila sa IKEA. Ano po? Nakita ko sa pantalon niya. Resibo ng IKEA. Ano pong binili doon? Food. Food. Oh, yeah. And then, okay, sa tanda ko na to, alam ko na, kabisado ko na. So, tinanong ko kung, kasi may duda na rin ako. Tinanong ko siya kung ano to, sino kasama mo, kala ko ba kumain kayo sa office? Sabi niya, oo. So, bakit may IKEA ka? Na ganito, ano to? Nagpasama lang yung kasama niya sa office. Okay. Pinalagpas ko. Pero yung food, alam ko na. And then, that tanghali yun, nag-aya siyang lumabas. Yun yung usual na ginagawa namin habang nandun kami. Lumabas kami, pumunta kami sa park. Dahil nga, andun yung dalawa namin anak, kasama namin yung dalawa namin anak. So, yung dalawa namin anak, kumakain kami. Yung phone niya kasi, isa pa, hindi siya ganun ka-open sa cellphone niya. Pero, nahihiram ko yung cellphone niya para
sa pictures ng mga anak namin. Okay. And then, nung bumibili sila ng anak kong lalaki ng barbecue, dahil alam ko na hindi niya, sinisikret niya yung code ng phone niya. Pag may duda ka kasi, gagawin mo lahat eh. Sa madaling sabi, nagawa mong hulaan. Nagawa ko, hindi hulaan, nagawa ko, buksan yung telepono niya. So, Paano pa? How? Paano? o di ba pattern yun? O di nakikita ko siya. Akala niya hindi siya pattern. nakikita. Okay. So, and then, nakita ko, may babae. Sa picture ha, may picture pa sila, take note. And then, nakita ko na yung screenshot ko. And then, sinend ko sa akin. Doon na. Inano ko na siya. Anong klase mong paliwanag ang binigay niya sa'yo? Or how did he explain himself? Ang una niya sa akin paliwanag. Ang una niya sa akin paliwanag is, ano daw, okay, tinanong ko siya, sabi ko, sino to? Akala ko ba, sino kasama mo kumain sa IKEA? Friend yung kaopisina niya. O, sino tong babae na to? Ayan yung oras, ayan yung resibo, the same resibo, the same oras, ayan yung kinakain nyo, ayan yung presyo ng kinakain nyo. Sabi niya, kasama niya before dun sa dati niyang trabaho. Okay. Okay, fine. Sino siya? Ang sabi niya ng una sa akin, Jen, okay. So, sabi ko, bakit sinabi mo yung katrabaho mo? Kasi nga daw, alam nila na magseselos ako. Kailan pa ako nagselos sa mga ganyang paliwanag mo? Di ba? Sabi ko nga sa'yo, napakadali kong kausap. Pag sinabi mo kasama mo si ganito, si ganyan, okay. Sinasabi ko pa talaga sa kanya, Papa Jack, mag-enjoy siya. Kasi alam ko mag-isa lang siya doon. Okay. So, that time, sabi ko, paniniwalaan pa ba kita? Kasi sinasabi mo na to sa akin. Ito na, maliwanag na. So, sabi ko, ba't nagkita kayo? Nagtatrabaho daw doon sa DFC. Okay. Sabi niya kasi, nagkita sila accidentally at umorder siya ng pabango. Okay, anong pabango? Yun daw ibibigay niya sa panganay ko. Okay. So, hindi ko, asan ngayon siya? Andun daw, nagtatrabaho sa DFC, sa may kaya. Okay, anong shop? Sinabi niya, may shop siyang sinabi. Okay, nasaan ang telepono niya? Nasaan ang number niya? Wala daw, hindi niya alam. Okay daw kayo nagkita. Yun lang daw, hindi niya daw, matagal na silang hindi nagkikita, ganyan. So, okay, sabi ko ganun. O, paano mo kukunin ang pabango kung wala akong telephone number ng babae niya yan? I-deliver na lang daw sa kanya. O, so, paano nangyari? Asa ng Facebook? Asa ng WhatsApp? Asa ng lahat? Sabi ko, wala daw. So, doon na talaga. Okay. Kumbaga, umalis na ako talaga kahit nasa park kami. And then, naglalakad kami. Sabi lang niya sa akin, hindi niya to sinasabi sa akin for the 30 years namin pagsasama. 32. Exactly, 33 years. Sabi niya sa akin, pwede ba mami, tama na, susundin ko na lahat ng gusto mo. Sabi ko, bakit mo susundin lahat ng gusto ko? Para saan? Sa putang ina na yan? Hoy! Ay, sorry. Sorry. Hoy! Sorry, sorry. Okay lang, sige lang. Hindi Okay. kasi ko ganun ka, Nagulat lang kami lahat. Oo. Sorry po. Okay, sige lang. Sorry mga listeners. And then, okay, kinausap ko siya. Ang sabi niya, papupuntahin daw ba niya kami ng ganito doon kung meron siyang babae. Sabi ko, okay, wala naman masama kung papuntahin mo kami dahil kami pamilya mo. Kaya lang, huwag mo kung pwede bang magsalita ng bad, ng G,
GAGO. Gaguhin. Oo. Huwag mo akong gaguhin. Kasi nga, ikaw, wala sa karakter mo. Yung tinatarantado ka. Ayaw mo yun, di ba? Dahil mura, sunod O tapos? So sabi ko, huwag mo akong tarantaduhin. Umulit pa, ngayon, tapos? Sorry. So, huwag tayong magganyanan dahil... Maglokohan. Maglokohan dahil ayaw mo yan, lalong ayaw ko yan. So, ganun ang naging usapan. Walang 3 days before kami umuwi. Hindi niya ako napakalma nung nasa party. Ngayon ang ginawa ko, dahil ako ang nagmamaneho ng sasakyan. Okay, para walang usapan, nasan siya? Nasa DFC. Okay. Nung pauwi kami, hindi kami umuwi ng bahay. Diniretso ko sa mall. Hinanap ko. Sabi niya, doon daw sa may, sa may... basta doon, ayaw mo na. Okay na. Tapos, hinanap ko. Nagtanong ako doon sa staff. Tinanong ko. Ano ko yung picture. Sabi nila walang nagtatrabaho doon. Then balik ako. Doon sa entrance ng mall na inabutan ko sila dahil nauna na. Sabi ko, huwag kang sinungaling. Saan talaga doon tatrabaho? Hindi daw niya alam. Sabi niya, dito siya tatrabaho. Okay. Nga ako dito. Hanggang sa, actually, nakakahiya sa edad namin yan. Ano nakakahiya yung? Nakakahiya kasi nag-aagawan kami sa susi ng sasakyan dahil umuwi na daw kami. Sabi ko, umamin ka, nasa yung babae. Hindi na talaga sinabi. Okay. Hanggang sa iniwan niya kami. Umuwi siya ng bahay ng may taxi. At kami ng mga anak ko umuwi sa bahay. Ayun, gano'n ang nangyari. Hanggang the next day morning, kinausap niya ako, natigilan na daw namin. Actually, maraming nangyari. Until na sinabi ko sa kanya na makukuha daw niya yung perfume na in-order niya bago kami umalis or that day na alis namin. Okay. Okay. Then, before the day na alis namin. Sa madaling sabi, pinapangatawanan niya yung kwento na yun na pinapangatawanan niya. Customer siya ng tindang pabango. Tama, no? Oo. Yeah. Okay. So, sabi ko, na-discover ko na nasa Laguna Mall na tatrabaho. Sa isang mall doon. Pupuntahan ko. Sabi ko, meron kasi siyang sinabi na other girl na taga dito daw sa Nueva Ecija, kasama niya din dati sa trabaho. Kung gusto mo, yun yung pinakita niya sa akin na telephone number ko na yung girl na taga dito sa amin na friend niya. Pero malayo doon sa nakita ko sa picture. Sabi ko, bakit mo ko lilibangin dito sa girl na to? Hindi ko to kilala. Ang hinahanap ko ito na in-order ng pabango. Nasaan siya? Kunin natin ng pabango. Kumbaga, sino yung kasama mong kumain sa IKEA? Period. Yes. Yes. Sabi. Okay. So, that day, nang sabi niya, gusto mo, puntahan mo, sige, puntahan mo doon sa mall. Okay, tara. Kasama daw siya. Alam mo ba, nung bumaba kami sa parking, bigla siyang may tumawag na naman sa kanya na pinapupunta daw siya sa opisina at meron pinapafix. Okay. Meaning to say, umalis ako, nagbiyahe ako, going to that mall, at siya nagpunta sa opisina. Noon pala, doon niya pinadeliver yung pabango sa opisina na ang transaction niya yung Carol. Yung name na taga dito sa amin. So, wala. Invisible si girl. Pumunta ako sa Laguna, tinanong, at isa pa pala. Nakita ko na rin yung name ng girl na tinatago niya. Nakita ko sa phone niya. Nakita ko rin yung call history nila. Nakita ko. Wala na. Actually, anak, ang lahat ng nangyari. Wait lang po. Sa madaling sabi, you have all the proof to prove
na meron siyang babae. Ang tanong, inamin niya ba? And then later part na namin, dahil hindi naman may iwasan na hindi kami maramdaman ng dalawang anak namin at makita, nagsumbong dun sa ate nila na nasa Dubai. And then, nung tumawag sa akin yung anak ko, sabi niya, tanongin mo si daddy kung ready siya. Kung Kung ready siya. Na ready na? Yung ready mag-confess ang daddy niya. Sabi ko, bakit? And then, nabasa ko din na may ganun ng problema kami na pinagdadaan doon. Nabasa ko doon sa message na anak niya na sabihin mo ng lahat kay mami dahil kung hindi ka magsasalita, ako ang magsasalita. Ibig sabihin, yung panganay niyo na nasa abroad din, nag-work sa ibang bansa, alam niya. Alam niya kasi nung palang pumunta siya, that was 2022, nakita rin ng anak ko sa phone niya kasi parang may tumatawag daw o something na inopen niya o order siya ng pagkain. Nakita niya na may pictures din ng girl. And then tinanong din ng anak ko na ano to dad? Umamin sa kanya. Okay. Pero ang sabi ng anak ko, hindi daw yung girl. Okay, ma'am. Sige, shortcut tayo ng konti. So, madaling sabi, your husband has a mistress. Kasi, wala siyang lusot di ba? Di ba? Pero ano po? Did he apologize to you? Did he try to win you back? Did he explain himself? Ano po na ending? Ang ending, gusto pa rin niya i-fix ayusin niya. Lakasan niyo po. Ang gusto niya, i-fix daw namin ang pamilya. Pero, simula nung nakita ko at na-discover ko yun, wala na talaga. Mahal ko asawa ko. Mahal na mahal ko yan. Kaso lang, wala na yung tiwala ko talaga. Okay. Saka ayoko nang ginagago talaga. Sorry, ayoko talaga ng niloloko. Wala naman pong gusto malokot, di ba? Yes po, pero sabi ko nga sa kanya, kung yung mga nakikita mong pamilya, alam mo naman, yung history, yung background ng bawat isang tao na may mga pamilya, parang normal yung ganito. Ang sabi ko sa kanya, akala ko na iba ka sa inyo. Hindi rin pala. Akala ko, sabi ko, ang hinihintay lang natin, yung maging maayos tayo kasi okay na yung isang anak ko nagtatrabaho na yun. Nagpaparot kami ng dalawang anak. Pero dumaan kasi kami sa lahat ng trials na mag-asawa. Kahit na lang nasa abroad na kami. Kaming dalawa, as in. Di ko alam. Lagi ko sinasabi sa kanya, thank you. Kasi hindi natin pinagdadaanan yung tayong dalawa ang magiging magkalaban. Eto ngayon ako. Eto ngayon ka. Kung kailan malalaki ni anak ko. Kung tutuusin, sabi ko sa kanya, bakit mo sinira yung tiwala doon? Sa katotoo lang po kakadya. Hindi pinaki namin yung mga anak namin ang maayos. Pinaki namin sila ng yung kaming dalawa na iba talaga na siya. Alam ko ba yung respeto sa kanya ng mga anak ko dahil binuhay ko yung mga anak ko sa isip nila na matino yung daddy nila. Kahit dito, sinabi ko kasi, hindi ko siya mami. Hindi ako makapag-open sa pamilya ko. Kasi, mataas ang respeto sa pinapakinggan siya, pinapakinggan kami.
nire-respeto kami. Ang mga anak ko lang, gano'n ka respeto sa kanya. Pero ang sakit. Sakit. Sabi ko, hindi mo pa pinagbuti buhay. Konti na lang to. Bakit sinira mo ba? Akala ko hinihintay lang namin na masettle yung mga anak namin. Isa na lang yung anak ko na nag-aaral ng college. Sabi ko, actually, napakagalit. Kasi talaga hindi ko siya tinignan ng galit. Buong buhay ko. Wala akong respeto tao. Sabi ko nga, ipinagakot ko pangalan mo. Para lang ganito. Sabi ko, kaya ko ang buhay na yung ganito tayo. Pero yung ipapakita mo sa mga anak mo, yung kabastusan mo sa akin at yung ginagawa ko na yan, hindi ko papayagan yung mga anak ko na makitang normal na ganito. Normal sa kanila. And then, lumipas ang panahon, lumipas ang mga buwan. Hindi kami naging okay. Ano wala na. I mean, nag-uusap kami. Pero malayo na narating ang sitwasyon ng relasyon namin na lang. And then, last August, hello? I'm here po. Last August, birthday niya. Kasi nagagalit na ako. Ang hirap kasi ng may kaaway na hindi kumikibo. Alam mo yun? Yung hindi ka tatawagan, hindi ano. Parang sustento na lang. Okay, hold on. With you saying that, you're practically saying na nagpapahabol ka din. Sorry? With what you said, you're practically saying na nagpapahabol ka din, kulang lang yung effort niya. Oo, Okay. kasi Sige po. hindi ko kayang bitiwan yung pamilyang meron ako. No, ma'am, ganito, it's not wise that you wanna fix this only because you are after a picture of a complete family. Hindi yun fair. No? Mm-hmm. Well, nandyan na yan. No? Kasi sabi mo kanina kasi, ang hirap ng may kaaway, hindi nagsasalita. Mm-hmm. So ako, akala ko ayaw mo na rin talaga. Mama, Sorry. akala ko ayaw mo na rin talaga. Ang ibig ba sabihin ito, Des, if he would have made the right efforts to win you back, maayos kaya? Yun ang hindi ko rin alam. Okay. Kasi actually, nung pumunta ako sa kanya ng August. Nagpunta ka ng August? Yes, sinurprise ko yan. Akala ko ba ayaw mo na? No. Ayaw ng isip ko. Pero gusto ng kalooban ko kasi Charot, gusto mo, tumigil ka. No. 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 Meron kasing, aside sa problema nito, may problema kami ng anak ko. Yun yung sinasabi ko. Hindi ko siya ma-let go pa kasi kinoconsider ko yung mga anak ko. Kung ako lang kaya ko kaya kong mawala. Kaya kong mabuhay na wala siya. Pero may tatlo kaming anak. At yung isang babae ko, may pinagdadaanan sa ngayon
parang alam mo ba, parang doon na lang kami nag-hold mag-asawa. Parang yun na ang connection namin. Kasi alam mo, yung anak ko, actually, nagpuyat ako ha. Pero may hilig kami bukas. Ano po? Mahihiring kami bukas sa court. Okay. That, ano to ma'am? Tungkol to kayo sa anak mong pangalawa? Sa bunso. Somebody did something to your... Yeah. Yeah. Okay. In the whole family. Not only to my youngest daughter, also to my eldest one. Okay. So, parang ang nangyayari, yun na lang ang komunikasyon natin mag-asawa. Although nakikita ko naman na kahit paano, nag-e-effort siya kasi sinabi niya na gano'n. Especially nung pumunta ako doon. Pero alam mo yun, ganun pa rin. Ganun pa rin. Nung pumunta ako ng August, di ba? Sobra na. Kaya, nung pumunta ako ng August, the same. Kung ano yung nakita ko doon, nakita ko pa rin. Akala niya hindi ko nakita. Nung pagpasok ko, nakita ko. Akala niya hindi ko alam. Tinapon niya lahat ng epektos niya. And then, eto na naman, at take note, Papa Jack, meron pang dress na nakaiwan doon. So ano, sabi ko nga, Lord, ibigay mo sa akin kung ano yung dapat kong makita. Pakita mo na. Huwag na akong unti-unti. And then, hindi ko alam ang misteryo ng asawa ko. Sa totoo lang. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam kung ano misteryo meron siya. Yes. Yes. What I understand from our conversation is that you are too broken to even think of a solution for your problem. Accurate ba yun, ma'am? Yes. Pero alam mo ba, kukunin niya kami ngayong December. Ang sabi niya, actually na nandun ako, naka-vacant na yung isang room para sa mga bata. Kukunin niya kami ngayong December for good. For good? Yeah, for good. And then, hindi ko nga alam, kaya ako naguguluhan. Hindi ko alam kung ano ba yung tamang desisyon. Ang tamang desisyon na alam ko, pagbigyan ko siya. Pagbigyan mo siya. I have a question. Yes. If you will not go to him, what's your plan? Sa totoo lang, ang plano ko, kasi masakit na eh, hindi ko na kaya. Nakaplano ako pumunta ng ibang bansa. Where? Sa New Zealand. To do what? To work. Okay. Would that help you? Maybe. Yes. Okay. Makakatulong sa akin yun. So you'd rather go to New Zealand and work on your own, be on your own, rather than... with my daughter. Okay. What's your question? Ang gusto ko lang, yun ang sinabi ko sa kanya. Dadalhin mo kami dyan. The thing is, eto pa, nung umalis ako, kasi hindi siya totoong tao. Yun na yung nakikita ko sa kanya. Hindi na siya. Sabi ko nga sa kanya,
Hindi na ikaw yung M na kakilala ko. Hindi na ikaw yun. Malaki na binago mo, nalasot na ano ka na. Ang sabi ko sa kanya, yan talaga ugali mo. Sabi ko sa kanya, yan talaga ugali mo. Hindi ka binago ng pera dahil nagkapera ka. Yan talaga ugali mo nung nagkapera ka na. Dahil kaya mo na, sustentado mo kami, nakakatulong na enough mo. Hindi pera nakakapagpabago sa tao. Lumalabas ang ugali ng tao pag may pera na. At ikaw yan, ngayon. Dahil makakapunta ka sa gusto mong puntahan, mabibili mo gusto mong bilhin, makakabayad ka? Makakabayad ka ng babaeng gusto mo? Nakita ko na lahat Pinuntahan ko na, actually, kinausap ko yung girl. Nakaharap ko na siya. Yun din. Sinungaling din. Ang sa akin lang, sabi ko, Papa Jack, hindi ako pwede nang dalawa kami. Pamili ka. Huwag mo kaming dadalhin dyan nang meron ka pa. So actually, ang kinakatakot ko, dadalhin ko yung anak ko doon na meron pinagdadaanan ngayon. Tapos makikita mag-aaway kami. At makikita pinag-aawayan namin. Babae o kami mag-asawa. Paano natin mabibigyan ng peace of mind? Paano natin maaayos yung problema ng anak natin kung tayong dalawa ng problema? Paano ba naman? Kahit na ganito ako, kailangan ko ng payo, yung sinasabi ko. Payo na hindi kami parehong kilala na magpapayo sa akin. Okay. I have questions for you. Ready? Yeah. Let's start with asking, do you want yung marriage niyo to be fixed or no more? Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo alam. Alam ko. Gusto kong ma-fix yan. Okay, let's stop there. Okay. Kasi ang kasunod doon ay pero No. Sige. Yes. See? You know what? No. Kasi ganito, alam mo ba kung bakit? Dadalhin niya kami doon sa lugar kung saan andun ang problema namin. Actually, sa kanya wala yan Hindi naman siya magdadala niyan Dahil hindi naman siya yung gumawa ng kasalanan. Hindi naman masaya siya kung ano meron siya ngayon. Ang gusto niya, komportable dahil may babalikan siyang pamilya. Yun yung totoo. Ang gusto niya, excited dito sa amin. Sabi ko nga sa kanya. Ma'am, stop. Okay. Let me ask again. Do you want this to be fixed or no more? Half. Ano pa? Half. Hati. Hati ang damdamin ko. No. Okay, hold on. It's either you want this to be fixed or you don't want this to be fixed. I cannot give you, no one can give that answer on your behalf. Ikaw lang. Ayoko. Okay, go to New Zealand. Kahit man may isang tao, pagka nababastos ka na, wala na. Pag wala ka ng respeto sa'yo, hindi siya ganun kabastos. Papa Jack, hindi siya bastos na literal. Hindi siya ganun. Kaya lang, ang pagkatao ko,
ayaw ko ng walang respeto. Sabi ko nga sa kanya, ayaw ko magsasama tayo No, para maganda na, ma'am, maganda na. Right now, all that you're telling me, noise na lang ito. I know exactly where the problem is, what the problem is. I'm asking you, do you want this to be fixed or no? Para sa akin, hindi. Oh, di pumunta ka New Zealand. Paano yung mga anak ko? Malalaki na po sila. Kasi po, mag-uumpisa yan sa ano, you want this to be fixed, then go to him. Ganito kasi, Papa Jack, gusto kong pagbigyan siya na makasama niya yung mga anak niya. Ma'am, ganito po, ano, hold on. Okay? You cannot have both. You cannot have the cake and eat it too. Narinig mo na ba yan, ma'am? Yeah. Yan yan. If your direction ay para ayaw mo na maayos, simple na lang po yun. All your plans in life from this day onwards is away from him. Period yun. No negotiation, no nothing. Tapos na yung kwentuhan. Dahil malinaw na. Yes. Pag ayaw mo na maayos. But if you want this, excuse, ma'am, ganito, ma'am, Des, the problem with you is that you have been consumed by your anger. Tama. You called me, but you only want to listen to what you want to hear. No. You do. I cannot blame you kasi masakit po talaga yan. I give that to you. Of course, I understand. So if you're telling me na ayaw mo na maayos to, go to New Zealand. One day, someday, your kids will find their way to their father. Malalaki naman na sila eh. Mura lang naman ang plane ticket eh. That's the price that the family will have to pay. Kasi nga, hindi na mabubuo. If you're fixing it only for the kids, you're doing it for the wrong reason. Yun nga eh. So don't fix it only for the kids. Ang nakikita ko kasi sa kanya, yun lang ang gusto niya. Para ba mapatunayan niya na maayos siyang ama. That's coming from you. Kasi yun yung nakikita ko. Well, ma'am, ganito, ano? Sa usapan natin ngayon, you wanna be the judge, jury, and the adjudicator. Ikaw na lahat. Di ba? So, ano maipapayo mo? No, I wanna know if you want this to be fixed or no more. Kasi una-una sa lahat, honestly, naniniwala ako na charot-charot mo lang yung ayaw mo na maayos to. Hindi totoo yun. You want this to be fixed. But you want it to happen in your terms. Tama, mali? 90%. Would you act your age? Kasi nga, anak, yung sinasabi nyo at sinasabi mo, andun yung mga, ewan ko ha, ganun ako ka-attach sa mga Opo, naintindihan ko, ma'am, but I'm not talking to your kids. I am more concerned to you because you're the ones who's shattered into million pieces. Ang akala, ang takot ko, yung pag andun ako, andun yung karelasyon niya. Who said that? Ako, dahil nakaharap ko. So you want this to be fixed, but you have conditions. Siyempre. Okay. Why don't you say it?
I told him. No, I am asking you. Mm-hmm. Tinanong kita, do you want this to be fixed? You said no. Anak kasi, nagagalit ako. Pero, No. Okay, let's stop there. You cannot do that to a person you're asking advice from. You cannot make me read you and not be honest with me and then expect that I know exactly what you meant when you said no, pero yes pa yung kahulugan. Don't do that. Sa ngayon kasi, kaya ako naghahanap ng kausapan. Dahil talagang gulong-gulo ko. Kaya nga po. Let's answer one crucial question. Or maybe I can answer for you. Mm-hmm. Yeah, please. Okay. I think you want this to be fixed. But you are too hurt to appreciate whatever benefit it might come your way. Did that make sense? Yeah. Okay, ulitin ko po ha. You want this to be fixed. You are 50 years old, for crying out loud. There's a window for you to fix a marriage that your stupid husband ruined. Mm-hmm. The power lies on your hands. Now, knowing that you want this to be fixed is everything we need to know. Why? Because I can tell you things tonight. You want this to be fixed. And if you want this to be fixed, hindi lang siya ang maiha-adjust. Even ikaw na victim will have to do some sort of sacrifice. May mga bagay kang lulunukin that will be unfair, but you do it anyway for the sake of you wanting this to be fixed. Correct. Because there are things na non-negotiable. He's taking you there because the job is there. Mm-hmm. That's a decision na kanya, not yours. Mm-hmm. Totoo. Now, your conditions, when you get there, your conditions are, if I go there and live with you, then let's start fixing things. Tama mali? Then tell him. And you work with him. You tell him, you work with him. Mm-hmm. And there will be times unfair. Kasi kahit gusto mo sumagot, sumigaw, you're going to zip your lips. Kasi it's not going to help the process of fixing things. Look, huwag tayo magpaka-epokrito rito. Mm-hmm. You wouldn't dare call someone half your age just to tell me that you have a plan in life to go to New Zealand and not fix a problem with your husband and that's it. No! For lack of better term, gusto mong mapilit ka niya. You want him to run after you. Kasi doon mo nakikita that maybe somehow you are going to feel the significance. Kasi he cheated on you. Tama? Tama. There you go. You are 50 years old. You know what you need to do? You want me to tell you? Mm-hmm. Tell him. Habulin mo ako. Work hard to make me come back to you because I want to come back. I want to go back to you, but I don't know how. But I want you to want me to come back to you. Tell him. You know, alam mo bakit di mo sinasabi? Mm-hmm. Punong-puno ka ng galit. Na nakalimutan mo, na gusto mo itong ayusin, but you're self-sabotaging yourself. Oh, sorry. You're self-sabotaging. Daming self. Tama, mali? Tama. Pero kasi ginawa ko na yun ng papa dyan. No, ma'am. No. You cannot say that. You cannot do it 1 time or 2 months or 1 year. You do it every single day until you grow older. Until you're old and gray. Until someone dies. It's a work in progress. My God.
It will not be a work until tomorrow, next week, next month until you get there. No. Ako, I can have a laundry list ngayong gabing ito na mga bagay na pwede mong baguhin sa sarili mo. Kausap lang kita, ha? You are volatile. Alam mo yan. Matapang ka. You are not gentle. You are not soft. Tama, mali? Tama. Yes. Marami kang mabaguhin. I have been doing this show for a very long time now. I know when someone is too tough for someone. And you are. You are. But it does not equate dun sa idea na ma-justify niya kung ba't kanya niloko. Of course not. Kailangan niya magbago. Kailangan mo magbago. You do it together. You do it as you grow older. I know. I have a silly question. Ready? 50 years old. What do you plan to do with your life? To be with them. To be with him. Oh, yak-yak ka ngayon. This is not your fault. No, ulitin ko ba sabihin ng mga nanonood sa atin? Ba't siya pinapagalitan mo? Because I know, I recognize that you want it so bad for this to be fixed. But, here's the but. But, you are too hurt to realize that the key, yung susi, nasa iyo. Wala sa kanya. Ang dami kong problema. Ang dami kong pinagdadaan. Then go through it together. Hindi na nga kami magkasama dyan. Kung alam mo lang. Hindi ba ako magsalita? Yes, ma'am. Natapang na ako ng pagkakataon ng lahat. Panahon. Ano pa ba pinaglalaman ko yung mga anak mo na na-molest dyan ng family member namin. Yeah, I had a sense na yan po yung kanina. May sakit lang. Ako na kasi lahat na nagdadala. Tapos, siya na akala ko kakampi ko. Mahal ko siya, sinasabi ko, hindi ako magpapaka-hypocrite. Mahal ko yung asawa ko kasi yan lang tanging lalaking binahal ko sa buong buhay ko. Well, it's a little bit overwhelming. Ang dami nangyayari, di ba? Tama? Yeah. Yeah, it's a little... Ma'am, ganito, I hope you realized na nung tinawagan mo po ako, I am not here to romanticize whatever sufferings you have. I'll tell you what I know tonight. Can I tell you, ma'am? Yeah, please. Here's what I know. I know that you love your husband. The love you have for him is clouded with so much pain and anger. Plus, there's something going on right now that you thought you'll be with each other habang dumadaan kayo nito because family is involved and yet kayong dalawa hindi okay. Yes. Let's make a compromise. Let's make a compromise. Ready? Yeah. Maganda po itong sasabihin ko sa'yo. Let's make a compromise. Let's be parents first before lovers. Maging parents muna kayo bago maging lovers. You go to him to get your kids away from yung skandalo. Yes. At maging magulang muna kayong dalawa. In the process, usap kayo. Are we going to be parents to these beautiful kids? Or do we give our marriage a chance? Maybe by then, masagot niyo yan. But for now, ganito. Huwag kang magagalit sa akin, ha? Naniniwala po ako, as tragic as it may sound, something good will come out of it. Yes. Ayoko pong i-romanticize yung trahedyang meron kayo ngayon. But the universe is telling you to be together to go through it. That's undeniable po yan, ha?
there's only one way for your entire family to go through it together. You are fighting that chance. Tama ko mali? There's no, ma'am, ganito ha, hinihingi na po ng pagkakataon, whether you agree with it or not, that you become together to fix this. Now. Okay. Now, maybe you can ask, paano po yung pain ko? Siguro we can both agree na ngayon mas importante yung pain ng anak mo. Tama? When things are settled, pag medyo kumalma na ang panahon, okay na yung bata, then siguro ma'am, in the most gentle way, pwede mo nang sampalin siguro yung mister mo. But right now, as painful as it is, what you're going through, there's something or there's someone more important in this story other than you and your husband. Yes, I know. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, Papa Jack, kanina, hindi ako makapag-decide na para lang sa sarili ko. Yeah, go to ma'am, go to Doha po ba, Qatar? Qatar, Doha, it's the same na. Punta na po kayo, ma'am. Go! Yun nga, gusto kong pagbigyan siya para sa mga anak ko na makasama niya kami, baka nga mamaya makapagpabago sa kanya kung andun kami. Yes. Yes. Baka kami lang yung kailangan niya. Yes. Of course, it will not absolve lahat ng kawalang niya ang ginawa niya. It will not make it go away. Yes. But it will give the family a chance. And maybe along the way, in the process, just maybe, he comes to his senses and asks for forgiveness the way you deserve to forgive him. But if you don't take the chances, you'll never know if he'll do that, right? Yeah. Kaya nga ang inaano ko, pagbigyan ko siya. May pag hindi siya nagbago, tawagan mo ako ulit. Ma'am, let's not assume right now kung anong mangyayari. Yes. Tawagan mo ako ulit. Alright? Opo. Ay, nako. I will be very blunt with you. Ayoko ma-offend kita rito. It's okay. Kailangan ko yan. Huwag kayong magagalit sa akin dito, ha? Des, had it been your 25, I will give you a different advice. But you're 50. Yes. You know what I mean, right? I do. You know, right? Tama? Tama. I'm excited for you. I'm so excited for you. I'm excited that you enjoy his best side. I'm excited that you look into yourself and maybe somehow you're going to realize na may pwede kang baguhin sa sarili mo and that you make him enjoy your best side as well. Nag-start na ako ng bago na. Kasi dati, halos araw-araw tumatawag ako sa kanya. Ngayon, wala na. Hindi na rin siya tumatawag. Pero andun pa rin niya yung hope na para sa mga namin. Set aside muna. Sabi ko nga. Planuhin nyo na yan. For now, this is not an emotional problem. This is a logistical problem. Tama, mali? Yes. Yes. Okay. Solve one thing at a time. Tama. Okay. Pero ang hirap. Mahirap. Sabay-sabay ito. I would love to hear from you when you are there. Okay po? Okay.